Sa tindi ng bahang idinulot ng masamang panahon nitong Biyerkules, hindi yan maiwasang ikumpara ng iba sa Bagyong Ondoy. Sabi ng Pag-asa, sa loob ng 6 na oras, mas marami pa ring ulan na dala ang Ondoy na umabot sa mahigit 300 mm kumpara sa 207 mm. Pero tumagal pa ng hanggang 18 oras ang kasagsagan ng ulan ng habagat nitong Biyerkules kaya halos pumantay sa buhos ng Ondoy. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa tindi ng mga pagbahang idinulot ng habagat na pinalakas ng Bagyong Karina, hindi maiwasan ng marami nating kababayan na maalala ang mga dating sungit ng panahon na nagsilbi nilang bangungot. Sa Barangay Rojas sa Quezon City kung saan abala na sa paglilinis ang mga residente, may naalala si Emmanuel na 60 taon nang nakatira dito. Naulit eh. After ng habagat, eto na naman. Before Ondoy, wala kang nararamdaman? Bakit po kayo na Hindi naisip ko lang. Sorry. Parang nag-memory sa inyo. Ikatlong beses na raw niya itong naranasan sa kanilang lugar. Una, Ondoy, habagat, tapos ito. Na-monitor ng Pag-asa Regional Services Division ang ulan gamit ang instrumentong tipping bucket kung saan naiipon ang ulan. Nakakonekta ito sa tipping bucket recorder na sumusukat sa naipong ulan. Kaya siya tipping bucket, nagtitip. So parang siso. Now, pag na-meet niya yung 0.5 precipitation, amount of precipitation sa isang bucket o isang dito sa container na to, magtitip siya. 8 a.m. pa lang, malakas na po yung ulan eh. Bali, kung babasahin pa natin dito, yung hourly po natin, nung 9 a.m., 78 na agad siya eh. So, sobrang lakas ng ulan nga po natin. Nagpatuloy po siya hanggang hapon na po, mga 5 p.m. po. Nang ikumpara ng Pag-asa ang Karina at habagat sa pananalasa ng habagat noong 2012 at sa Bagyong Ondoy noong 2009, etong si Karina, pwede natin i-compare sa nangyari noong 2012. So, si Karina in around 18 hours nakapag-produce siya ng around 300 plus millimeters of rain, katulad nung nangyari nung habagat noong 2012 po. Si Ondoy, in a span of 6 hours, nakaproduce siya ng 300 millimeters of rain. So, parang nangyari short amount of time tapos napakataas yung naproduce. Kung nangyari na pala dati, bakit tila nasurpresa pa rin ang marami? Ayon sa Pag-asa, naglabas naman sila ng kaukulang advisory ilang araw bago ang tuloy-tuloy na ulan. Paliwanag din ng Department of Science and Technology, ang ulang dala ng habagat o monsoon hindi madaling i-predict. Ang pag-eksakto ng prediction ng rainfall pagdating ng habagat, according to Pag-asa, ay mahirap kumpara sa rainfall na dala ng bagyo. Ang threshold po na nakikita natin pagdating sa mga posibleng pagbaha ay nasa 100 millimeters of rain. Pwede na bumaha ang magka-landslide. Kaya kung dumoble pa, lalong sigurado may baha. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.